So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin to. Kasi, magkakaroon po ng panibagong dahilan para po matalo si Amy Marcos. Kasi po, dalawang Marcos po ngayon ang tatakbo bilang senador sa 2028 election. So, yung isa, si Amy Marcos, yung isa naman yung Peking Marcos. Walang yan tumuhay pa pala to, no? So, pag-usapan ngayon natin yan. Kasi, ang point dito mga kababayan, ito ang point dito eh. Sa balota po kasi nalalabas sa 2028 election, magkatabi po yung pangalan nung Francis Leo Marcos tsaka Amy Marcos. Oh. So, alam nyo kung anong delikado doon? Kapag meron pong taong na malikmata na magkapalit po ng boto, for example, akala mo, Amy Marcos pala binoto mo, yun pala, Francis Leo Marcos pala yung binoto mo. O, di ba? So mas magbe-benefit dito si yung Peking Marcos kasi nga po hindi naman mananalo 'yan. Oh, so ito para makuha niyo yung point, no. And actually mga kababayan, no, hindi naman talaga Francis Leo Marcos pangalan niyan eh. Norman Mangusin eh. Meron tayong ebidensya dito, papakita ko mamaya, no. Ang point dito, palaging tinatanggi nitong Francis Leo Marcos na to na siya daw po ay totoong Marcos. Palagi niya sinasabi 'yan. Tinatanggi niya na ang pangalan niya raw po ay Norman Mangusin. Pero by the way, pakita ko sa inyo, no. So ito, napakawalang kwentang topic nito, no. ito, nabalita ito kanina sa News 5. Sabi dito, dalawang Marcos na tumatakbo sa pagkasenador ang makikita sa bagong balota. Bukod kay Senator Amy Marcos, pinayagan na ring umano ang online personality na si Francis Leo Marcos. Patay tayo dito. Eh, ang problema ni Amy Marcos dito mga kababayan, hindi pwedeng magkaroon siya ng ganito na meron dalawang Marcos kasi nga po mga kababayan, nanganganib rin pong manalo si Amy. Si Amy Marcos po pang number 13, pang number 14. Oh, sa mga survey. Tapos, magkakaroon pa ng isang Marcos sa balota, eh baka malito lalo yung tao. Yung mga boboto sa kanya, eh, baka malaglag to. Oh, so good job yan. Para sa akin, okay yan. At least, malalaglag si Amy Marcos. Si Norman Bangusin, wala namang kwenta yan. Hindi naman mananalo yan eh. So ito, meron ditong balita from News 5. Panoorin natin ha. So, ito. Sige. Tumatakbo sa pagka-senador ang makikita sa bagong balota. Bukod kay Senadora Amy Marcos, pinayagan na rin tumakbo ang online personality na si Francis Leo Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Ayan, pero mga kababayan sa mga matagal na pong nakafollow sa akin, maglilimang taon na po akong vlogger. So yung 2 taon ko pong pagiging vlogger, si Norman Mangusin po yung topic ko noon, itong Francis Leo Marcos po na to. Naging political vlogger lang ako 2022 na, 'di ba? Nung malapit na yung eleksyon. Oh, so 3 years akong political vlogger, 2 taon na ako, content ko si Norman Mangusin. So ang point ko, sa kanya ako nagsimula mag-vlog. Kay FLM, kay Francis Leo Mangusin. Sige, continue. Oh. Napurnada ulit ngayong araw ang dapat sanang pag-iimprenta ng balota para sa Bilang Pilipino 2025. Wala raw magagawa ang COMELEC kundi sumunod sa utos ng Korte Suprema. May inilabas kasi ulit na Temporary Restraining Order o TRO para sa 2 pang kandidato na dapat isama rin sa balota. Panggulo ka talaga, Mangusin, no? Imbis na nag-imprenta na ng balota, nanggugulo ka pa. Kasi ang point dito mga kababayan, disqualified na po ito si Norman Mangusin. So ang ginawa ng kampo ni Norman Mangusin, umakyat pa talaga sa Supreme Court. Nag-apela pa sa Supreme Court, ang kapal ng mukha. Oh. Hindi kasi ang point dito, no? Wala namang problema tumakbo siya bilang senador. Si Norman Mangusin. Pero sana dalhin mo yung totoo mong pangalan. Yung Norman Mangusin. Bakit ba ayaw mong gamitin at hindi ka proud sa pangalan mo? Norman Mangusin. Hindi nga. Di ba ganda-ganda na pangalan mo, Norman? Norman? Ganda-ganda na pangalan mo eh. Oh. Kung yan po ang pag-uutos sa atin at yan po ang kakailanganin, bakit ba hindi? Basta may sapat pang panahon. Again, sa puntong ito, yung pong panahon ay numinipis na ng sobra.
Pipilitin pa rin doon ng COMELEC na masimulan ng reprinting ng mga balota sa Biyernes ng hapon o sa darating na Sabado, oras na matapos ang pagbabago sa ballot faces at serialization. Kung tutusin, malaking adjustment na raw ang ginawa ng COMELEC para sa mga kandidatong inalis o hindi pinagbigyan sa darating na halalan. Imbis kasi na ikatlong linggo ng Disyembre nitong nakaraang taon ay iniurong nila sa unang linggo ng Enero ang pagsisimula ng pag-iimprenta ng mga balota. Ang problema, dahil sa mga lumalabas sa TRO, 3 linggo ng delayed ngayon ang ahensya para maabot ang kanilang target. Yun, dahil sa mga TRO nga po ng mga disqualified. Actually, marami po disqualified yung COMELEC, hindi lang naman si Norman Mangusin. Pero ang point dito, 'di ba kasama ka sa nagpatagal. naging isa ka sa mga rason kung bakit tumatagal po yung imprenta ng balota. Hindi, ulitin ko lang mga kababayan kahit ako 'di ba? Pag ako tinopak ako, pwede akong tumakbo bilang senador, 'di ba? Sa 2028, no? 'Di ba? Oh. Gagamitin ko yung totoo kong pangalan. Hindi, bakit Takero Miyamoto rin gagamitin ko pangalan siguro? Pag tumakbo akong senador. So maya-maya lang explain natin yung tungkol sa alias. Okay? Kung bakit pinayagan siya si Norman Mangusin na gamitin yung pangalang Francis Leo Marcos noong 2022 election. Kasi malamang isa yan sa mga palusot niya. So tuloy muna natin to kasi importante to Sige. Dinipensa naman ng COMELEC ang nauna nilang desisyon kung bakit idineklarang nuisance candidate ang senatorial aspirant na si Francis Leo Marcos kahit nakatakbo naman ito nung nakaraang halalan. So nuisance candidate, ibig sabihin nun panggulo. Diniklara po silang nuisance sapagkat paniniwala ng COMELEC, they are making a mockery of the electoral process. Hindi seryoso yung pagtakbo. Isa si Francis Leo Marcos na online personality sa mga binigyan ng TRO ng SC. Kahit hindi ito ang tunay niyang pangalan, papayagan pa rin daw ito. Kaya Ang sabi, kahit hindi ito ang tunay niyang pangalan, 'di ba? Papayagan pa rin ito. Oh. So ang point ko dito mga kababayan, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kung sakali man topakin ako sa 2028 election, kung gusto kong tumakbong senador, pwede kong gamitin yung totoong pangalan or yung pangalan ko sa internet. 'Di ba? Yung Takero Miyamoto. Kasi di ba? Mas kilala niyo ako sa pangalan na 'yan. Kasi ang point dito mga kababayan, sa election po kasi natin, 'di ba? Pwede kang gumamit ng alias kung saan ka mas kilala. Parang ito yung example, no? Ito yung example. Si Lani Mercado. Sige, si Lani Mercado. Ano ba yung totoong pangalan ni Lani Mercado? 'Di ba? Parang Jesusa ba 'yon? Jesusa whatsoever, no? So, si Lani Mercado mga babayan, 'di ba? Wait, pakita ko sa inyo. So ito, no? So ito yung ito yung balota po sa Cavite. Teka, lalakayan natin So ang totoo po kasi pangalan ni Lani Mercado is Jesusa Victoria Garcia. O parang gano'n, no? Pero ang nakalagay po sa balota, nung tumatakbo po siyang congresswoman, ang nakalagay Lani Revilla. O, 'di ba? Lani Revilla. Kasi mas diyan siya kilala. 'Di ba? So gano'n din po nangyari kay Norman Mangusin. Ang totoo niyang pangalan Norman Mangusin, pero dahil sa mas kilala siya sa pangalang Francis Leo Marcos, kaya pinapayagan po ito ng COMELEC tsaka ng batas po natin. And then parang si Isko, 'di ba? Ang totoong pangalan ni Isko, Francisco Dumagoso, no? Francisco Dumagoso. Walang Moreno sa pangalan ni Isko. Kasi pangalan niya lang 'yan sa pelikula, sa showbiz. Pero nung tumakbo si Isko, ang pangalan niya dito, Dumagoso Isko Moreno. So yung Moreno na 'yan, wala talaga 'yan. Pero mas kilala si Isko sa apelidong Moreno. So pinapayagan po ng COMELEC 'yan. So parang ganoon din po nangyari kay Norman Mangusin. 'Di ba? Ang pangalan niya Norman Mangusin, pero dahil po sa mas kilala siya sa pangalang Francis Leo Marcos, so papayagan siya na pangalan po Francis Leo Marcos. Pero ang point dito mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, 'di ba? Iba po yung 2025 election noong 2022. Kasi po noong 2022 election, nag-iisa lang po siyang Marcos na tumatakbo sa Senado. Ngayon iba na. Merong Amy Marcos na tumatakbo sa Senado. So dalawa na yung Marcos. So ngayon mga kababayan kasi ang point ko dito, ito kung titingnan po natin yung survey ni Amy Marcos, ay no,
pang number 12 to number 14. So nanganganib po, ito yung pinakahuling survey po ng SWS So si Amy Marcos po nasa top 12, nasa top 14 pa nga siya, top 14, Amy Marcos. So ngayon hindi po what do you call this? Masyadong mapanganib po ang pwesto ni Amy Marcos na posible siyang matalo. Especially ngayon, madadagdagan pa ng dahilan para matalo po si Amy Marcos kasi nga po, posibleng malito ang mga tao kasi meron dalawang Marcos sa balota. Di ba, kasi parang ako, nakasalamin ako. O pagboto ko, nailagay ko pala, Francis Leo Marcos, yun yung nabilugan ko. Hindi pala Amy Marcos. O, di ba? Well, para sa akin, okay yun. At least matatalo si Amy, di ba? So, so ito pero ang advice natin kay Amy, ang maganda dito, mag-file ka, mag-file ka ng, excuse me, mag-file ka ng petisyon, di ba? Na wag mong ipagamit, kasi pwede yun pwede ka mag-file ng niyan ng petition sa COMELEC tsaka sa Supreme Court na wag mong payagan na gamitin ni Norman Mangusin yung Francis Leo Marcos. Oh. Kasi mga kababayan, tingnan nyo to pakita ko sa inyo. Kasi ako naniniwala ako na yung pagtakbo ni Norman Mangusin, mockery po ito sa ating election system Kasi dapat ito para ito example Oh. Ito yung pinagmamalaki ni Francis Leo Marcos sa akin. 'Di ba? Ito decision ito ng decision nito Ito yung pinakalat nila sa Ito yung pinakalat nila sa internet Okay. So tingnan niyo kung nung nakalagay dito. Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos Antonio. Court decision ito Ito yung court decision na pinapakalat nila. So nakalagay dito, Norman Mangusin Antonio alias Francis Leo Marcos. So ano totoo mong pangalan? Hindi Norman Mangusin alias mo lang yung Francis Leo Marcos. So napaka-basic naman yan So ngayon para mas malinaw, pakita mo sa akin, ayan ang hamon ko sa kanya Pakita mo sa akin yung na yan, yung court decision mo na yan para manahimik na ako. Oh. So may mga lumalabas pang passport dito. Parang ito, yung luma niyang passport. Alejandro naman ito. Norman Antonio Alejandro naman. Tapos yung isa naman, ito kasi nag-abroad pala yan sa Saudi. Magkano sweldo niya? $370 $370 per month, no? So mga 20,000 pesos, no? So 2001 pa pala to, no? So malaking pera to, 2001, no? So ang pangalan niya naman dito, Mangusin Norman Antonio. Norman Mangusin nga. So ngayon, malamang sasabihin niyo, Takero, bakit mo naman kino-content yan? Hindi naman namin kilala yan. Well, yung iba siguro sa inyo hindi nyo kilala. Pero sa akin kasi, medyo sentimental sa akin to kasi sa kanya ako nagsimula mag-vlog kay Norman Mangusin. Okay? Para doon po sa mga hindi nakakakilala kay Norman Mangusin, ito siya, pakita ko sa inyo. Ito siya. Mo, bro. Nakakausap ko yung... Wala nang way Akala mo nakakausap ko yung CEO ng TikTok. Which is nasa Canada. Grabe na. Sabi ko, ang isa lang ang sinabi ko, kilala mo ba ako? Opo, kilala kita. Sabi ko, di ba? Siya po si Norman Mangusin na mahilig gumawa ng kwento. Nakausap niyo raw po yung CEO ng TikTok. So, ano pangalan ng CEO? Kilala mo ba? So, ganyan yung style niya mga babayan. Kaya sabi ko nga sa inyo hindi ko kayang tawagin Francis Leo Marcos ito. Norman Mangusin po talaga ito. Hindi kasi, pero, by the way, mga kababayan, abangan natin, tingnan natin. Kung meron bang gagawing action dito si Amy Marcos. Kasi pwede niyang gawin yun. Actually, ginawa na ni Bong Revilla dati yan, di ba kay Bong Kuo. Nalala niyo yun, di ba 2004 election ata yun? Nung tumakbo si Bong Revilla. So, pinitisyon niya si Bong Kuo na ayaw niyang ipagamit yung pangalang Bong.
O pero natalo si Bong Revilla ata sa petisyon na yon. So pwede rin pong gawin ito ni Amy Marcos. Di ba? So yun. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa napakawalang kwentang topic natin tungkol nga po kay Norman Mangusit, aka Francis Leo Marcos. Diba? So kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng, kasi nanganganib si Amy Marcos, di ba? Posibleng malaglag si Amy Marcos. Nasa number 14 siya ngayon. Tapos meron pag isang Marcos na natatakbo. O malamang magagawa ng paraan nito si Amy. Di ba? So yun mga ka-Stitchers, so yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.